Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Inflation sa June bahagyang tumaas ng 1.4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa 1.4% ang inflation ng June 2025 mula sa 1.3% noong Mayo, bunga ng pagtaas ng presyo ng kuryente, transportasyon at matrikula. Bagamat tumaas ito, mas mababa pa rin ng 3.7% noong nakaraang taon at karaniwang presyo pa rin ng pagkain ang dahilan kung bakit nananatiling mababa ang kabuuang inflasyon. China, nagpataw ng travel ban kay ex-Senador Tolentino. Beijing, ipinalabas ng China ang travel ban laban kay dating Senator Francis Tolentino na nagpapataw din ng ipinasok sa Hong Kong at Macau dahil sa egregious conduct sa pagpasa ng mga batas na nagpapatibay sa teritoryo ng Pilipinas at West Philippine Sea. Tinawag ni Tolentino ito na badge of honor at ipinangako ang ipagpapatuloy niyang paninindigan para sa soberenya ng bansa. Bakit at current account, likong papaliit. Sa unang quarter ng 2025, lumawak ang current account deficit sa $4.25 billion. Halos doble kumpara sa nakaraang taon, nauwi sa $1.565 billion sa katapusan ng Marso dahil sa lumakas na remittances at bahagyang paglago ng export. Inaasahang lalo pang luluwag ang deficit sa susunod na quarter. DOJ, Atong Gretchen ituturing na suspect. Inihayag ni Department of Justice DOJ Secretary Boying Rimulya na kabilang sa mga suspect na iniimbestigahan kaugnay sa kaso ng missing sabongeros ang business tycoon na si Atong Ang at dating actress na si Gretchen Barreto. Ayon kay Rimulya, sasampahan ng kaso ang dalawa matapos silang pangalanan ni Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Pinangalanan sila. Then we will have to include them as the suspect, saad ni Rimulya. Sooner than later, it will happen. I-evaluate yan ng ating grupo of fiscals that will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly, wika pa ni Rimulya. Inihahanda na rin ang case build-up laban sa dalawa. Bagamat aminado si Rimulya na matinding hamon ito sa usapin ng pera at connection. There are 20 people in the Alpha list. Yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show, ani Rimulya. Una rito, sa exclusive interview ng 24 oras ng GMA News nitong Miyerkules, tinukoy ni Patidongan si Ang at dalawang iba pa bilang mga mastermind umano sa kaso ng pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Atong
nagsampa ng patong-patong na kaso versus Totoy. Patong-patong na kaso ang isinampa ng negosyanteng si Atong Ang laban sa kanyang umano'y dating tauhan matapos na iugnay siya nito at tukuyin pang-utak sa likod ng kontrobersyal na kaso ng missing sabongeros. Personal na nagtungo si Ang sa Mandaluyong City Prosecutor's Office kasama ang kanyang abogadong si Attorney Lorna Patats Kapunan upang ireklamo si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na isa rin sa mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa mga kasong isinampa ni Ang laban kay Totoy ay conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of person, grave threats, grave coercion, slander, at incriminating against innocent person. Nag-uugat ang pagsasampa ng kaso ni Ang laban kay Totoy matapos na lumutang ito at hayagan siyang isangkot at tukuyin pang mastermind sa naturang kaso. Mariin namang pinabulaan na ni Ang mga akusasyon at sinabing isinasangkot lamang siya ni Totoy sa kaso matapos na mabigong kikilan siya ng 300 million. Ayon naman kay Kapunan, ginawa lamang ni Totoy ang pagbubunyag ng mapagtanto nitong hindi siya makakakuha ng pera mula kay Ang. Dynastic feud sa pagitan ng Marcos at Duterte umabot sa impeachment. Malalim na sa political game, formal nang inihain ng ilan sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte Carpio, suportado ng mga miyembro ng partido ng Marcos. Ito ay dulot ng lumalalang hidwaan sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at VP Duterte. Isang malaking sigalot sa kanilang dating alyansa noong 2022 na maaaring magbago sa landscape ng pambansang politika. Pilipinas, $26 lang ang kulang para sa upper middle income. Patapos na ngayong taon, ipinapakita ng World Bank na ang GNI per capita ng bansa ay $4,470. $26 lamang ang kulang para maabot ang threshold na $4,496 upang may turing na upper middle income country. Ipinapakita ito ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya pero maliwanag pa rin ang agwat sa target ng pamahalaan. Para sa pandaigdigang balita, bula ang doomsday manga turismo ng Japan bumagsak. Nagbaral na manga na may prediksyon ng makasaysayang lindol at tsunami sa July 5, 2025. Bagamat mariing binawi ng artistang si Ryo Tatsuki. Dahil dito, atrasado ang turismo mula Hong Kong. Ilang airline gaya ng Greater Bay Airlines ang nakansila ng flight at travel agencies ay humina ang bookings ng halos 50%. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Pag-uusap nila Putin at Trump ng tungkol sa Ukraine, mga layunin hindi matitinan. Sa matagal na tawag na tumagal ng 1 oras, iginiit ni Putin kay Trump na hindi babawiin ng Russia ang kanilang layunin sa Ukraine. Bagamat bukas sa negosasyon, inuuna nito ang tinatawag na ugat ng problema, ang alinlangan sa NATO alignment ng Ukraine. Nag-aalala naman si Zelensky sa pag-unti ng tulong militar
mula sa US. Balitang pangkalikasan, Tropical Depression Bising pumasok na sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Alerto sa bagyo. Ayon sa Pag-asa, ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Kalayan at naging Tropical Depression Bising. Malakas ang hangin hanggang 45 km per hour at mabilis na gumagalaw papuntang timog kanluran. Inaasahan may karagdagang bagyo na papasok sa PAR sa katapusan ng buwan. Nagbabala ang mga lokal na pamahalaan ng Visayas at Central Luzon sa malakas na ulan at flash flood. At yan po, nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News Partner, FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!